Pamilyar kay Angelica ang daan na tinutunto nila ni Adam. Sa lupain sila ng mga Montemayor. Maya-maya pa'y huminto sila sa harap ng tahanan ng mga ito. Pagpasok nila sa loob, ay agad na sinalubong sila ng isang kasambahay. "Dito po ba kayo maghahapunan, sir?" Tanong dito ng kasambahay. Kinindatan nito ang matandang babae. "Opo, manang," sagot ni Adam. Pagharap nito sa kanya, ay seryoso na ang mukha nito. "There is no one here except for the maids and the two of us." Nasa Buena Vista ang mga kapatid ko para sa isang formal na gathering. Napalunok siya. Was he insinuating something? So, pilit na ngumiti siya. "Do you trust me?" Tanong nito, na seryoso pa rin. Did she? Yes, she answered. "Then, let's go up to my room." Inilahad nito ang kamay sa kanya. She could see nothing but sincerity in his eyes. Tinanggap niya ang kamay nito. Nasa ikatlong palapag ang kwarto nito. Sa labas ay mukhang eksakto lamang ang sukat ng bahay. Ngunit sa loob ay napakalawak at napakalaki niyon. Iginiya siya nito papasok sa kwarto nito. Inilibot niya ang paningin sa loob. The room was huge and very manly. Tumutok ang paningin niya sa kama nito. The sheets were dark blue. The bed looked soft, comfortable, and inviting. Napalingon siya nang marinig ang pag-lock ng pinto. Adam was looking intently at her. He moved closer to her. Para siyang malalagutan ng hininga sa paghihintay na makalapit ito sa kanya. Halos gadali lamang ang pagitan ng mga katawan nila. He held her hands and kissed her fingers. She felt tingling sensation run down her spine. Their lips almost touched when he whispered something. "May ipapakita ako sa iyo." Nakaramdam siya ng pagkadismaya nang tuluyan itong lumayo sa kanya. Lumabas sila sa kadugtong na veranda ng silid nito. Nagulat siya nang sumampa ito sa railing at tila pusang sumampa sa bubong. Nanlaki ang mata niya. "Adam?" Sinilip siya nito mula sa bubong and smiled deviously. Kapagkuhan ay inilahad nito ang kamay sa kanya. Nakaawang ang bibig na tumitig siya sa nakalahad na kamay nito. "What?" Lalo itong humising. "Samahan mo ako rito." "Knowing." Napahalakhak ito. "I thought you trust me." So iyon pala ang dahilan kung bakit siya nito tinanong kung may tiwala siya rito. Ang akala pa naman niya, hindi pa ako nababaliw. Nakapamaywang na wika niya. "Come on, babe." Nakikiusap ang tonong sabi nito. "No." Tanggi pa rin niya. "Please, trust me, babe. I won't let anything bad happen to you." Hindi niya alam kung ano ang mayroon sa mga mata nito. At pumayag siya sa gusto nito. Inilapat niya ang kamay niya sa kamay nito. She closed her eyes, then pushed herself up. When he pulled her up, pagmulat ng mga mata niya, ay halos hindi siya huminga. "Breathe," bulong nito. Unti-unting pinakawala niya ang pinipigil na hininga. "Tingnan mo," sabi nito at ininguso ang likuran niya. Lumingon siya at napasinghap. The view from there was amazing. Kitang-kita niya ang paglubog ng araw. Tila nawala ang takot niya. Napatayo siya sa labis na excitement. Ngayon ang unang beses na na-appreciate niya ang paglubog ng araw. She watched it with so much wonderment and amazement. The sun set beautifully beyond the mountains. Hindi siya kumurap hanggang sa mawala ang kahuli-hulihang sinag ng araw. At pumalit ang kadiliman.
Nagsimulang mamasa ang mga mata niya. Nilingon niya si Adam. He smiled softly at her. Nakatitig lamang ito sa kanya. Kung maaari lamang, ay malunod siya sa titig nito. Malamang ay nalunod na siya sa emosyon na kapaloob sa mga mata nito. Umupo siya sa tabi nito. Isinandal niya ang ulo sa balikat nito. Thank you, Adam. For what? Humahaplos ang mga kamay nito sa buhok niya. I'm not sure. Maybe for making my last day here memorable. Naramdaman niya ang paninigas nito. Bigla siya nitong inangat sa pagkakasandal upang magtama ang mga mata nila. Last day? Yumuko siya dahil hindi niya kayang salubungin ang mga mata nito. Aalis na ako bukas. Babalik na ako sa Amerika. Namayani ang mahabang katahimikan sa pagitan nila bago ito nagsalita ulit. Bakit? I live there and I belong there. Gustong gusto na niya ito tingnan, ngunit hindi niya magawang mag-angat ng paningin. May magagawa ba ako para pigilan ka? That was the last straw. She couldn't suppress herself anymore. Sinalubong niya ang paningin nito. Nanais niyang pagsisihan ng makita ang nakikiusap na mga mata nito. Adam, don't leave me. Punong-puno ng pagsamo ang mukha nito. Wala siyang ibang nasasalamin sa mga mata nito, kundi katapatan. Bakit? Malamig na tanong niya. Bakit pa nito kailangan umakto ng ganoon kung hindi naman siya nito totoong gusto? Ikinulong nito ang dalawang kamay nito sa mukha niya. To be honest, I don't know either. I really don't know. Nagising na lang ako isang umaga na palagi kitang hinahanap. I don't know when I started to have this feeling of wanting to be with you. All I know is I want to be with you. Every day, every hour, every minute, and always. Hindi niya alam kung ano ang isasagot dito. How about Thea? What do you feel for her, Adam? Tila hindi nito inaasahan na itinanong niya iyon. Si Thea? Anong ibig mong sabihin? Mahal mo siya, hindi ba? Gayon siya totoong humanga sa sarili niya. Nasabi niya iyon nang hindi naman lang nauutan. Gayon parang pinupunit ang dibdib niya. Sinapo nito ang magkabilang palad ang mukha niya. I'm not gonna ask you if you're jealous of her. I already know the answer, just looking at your eyes. Totoong minahal ko si Althea, but that was long time ago. She's like a sister to me, and she will always be. I've gotten over my feelings for her long before I met you. It's you that I care about. And it's you that I want to take care and protect. It's only you, Lika. Hindi na niya natagalan ang nakikita niyang katapatan sa mukha nito. She's not used to him being like that. Kinabig niya ito at niyakap. He buried his face on her neck. Her throat hurt, suppressing the tears that threatened to fall from her eyes. I cannot offer anything but this. In one swift move, she lifted his face and kissed him. She kissed him with all the love she had for him. Yes, love. She admitted for herself that she had fallen for him. At wala siyang ibang alam na paraan para iparamdam dito ang nararamdaman niya, maliban sa paraang iyon. She kissed him hungrily and wantonly. She pushed his back on the roof and positioned herself on top of him. He responded with equal fire. Handa siyang ipagkaloob ang sarili niya rito.
Wala siyang pakialam kung nasaan man sila. All she cared about was to give him the only thing that she could offer him. Walang tao na nagpakita sa kanya ng pagpapahalaga na gaya nito. Tinangka niyang buksan ang botones ng suot nitong polo nang bumangon ito kasama niya. Nakamaang na napatingin siya rito. Nasaktan siya sa ginawa nito. Hindi mo kailangan gawin ito, Lika. Why not? She felt so numb. Tinanggihan siya nito. Kakasabi lang nitong kapatid lamang ang turing nito kay Althea at tanging siya lamang ang iniisip nito. Ngunit bakit siya nito tatanggihan? This is the only thing that I could give you. You don't want me? I want to give myself to you. Sigaw niya rito, kasunod ng pagbulwak ng luha sa mga mata niya. You know how much I want you, but not like this. Nagtagis ang mga bagang nito. I'm not after what you can give me. I'm after what I can give you. Tula lang napatitig siya rito. Tinahinipa ng hangin ang galit na nararamdaman niya. I want to give you everything. I can even give you yourself back. You're human, Lika. I want to give it back to you. I want to give back to you the privilege to live like a normal human being again. He held her against his chest. Tuluyan na siyang napahagulgol. Nakahanap siya ng kapanatagan sa mga bisig nito. Hindi lang nito nagawang basagin ang yelong nakapalibot sa pagkatao niya. Tila rin siya pinalaya nito mula sa isang sumpa. Parang isang padlak ang puso niya na nabuksan dahil sa tamang susi. She clung to him like a long-lost child. She had been. There was still hope for her after all. Hindi man siya deserving sa binata, ay gagawin niya ang lahat upang maging tamang tao para dito. Inilalayan muna si Angelica ni Aidan pababa ng motorsiklo bago ito bumaba. Pagkatapos kumain ng hapunan sa bahay nito, ay inihatid na rin agad siya nito dahil daw masyado nang malalim ang gabi. Malamang daw ay nag-aalala na ang mama niya. Kahit ayaw pa niyang mahiwalay rito, ay sumang-ayon na lamang siya. Binigyan siya nito ng magaang ngiti bago tuluyang binitawan ang kamay niya. I won't go till you get inside. He kissed her on the temple before he finally letting go of her. Okay. Pilit na naglakad siya palayo. Hindi na siya nakatiis. Lumingon siya rito at nang makitang nakatingin ito sa kanya, ay tumakbo ulit siya papalapit dito. Sinalubong naman siya ng mga bisig nito. They shared a passionate kiss before finally letting go of each other. Tandaan mo ang mga sinasabi ko sa iyo. Pahabol na sabi nito sa kanya. Tulog na ang buong kabahayan nang pumasok siya. Palibhasa ay 10:00 na ng gabi. Dumiretso siya sa kwarto niya. Nagpalit lamang siya ng pantulog nang mag-ring ang cellphone niya sa ibabaw ng bedside table. Tumigil iyon ng pagre-ring nang hindi agad niya iyon nasagot. Nang tingnan niya iyon, pangalan ng Tita Livia niya ang nakaregister. Mayroon na itong 3 missed calls sa kanya. May kabang bumundol sa dibdib niya. Marahil ay inaasahan na nito ang pagbabalik niya bukas. Nanginginig ang mga daliri niya nang tinawagan niya ito. Halos hindi siya huminga nang mag-hello ang nasa kabilang linya. I'm sorry, Tita. I forgot to bring my phone. So you're forgetting necessary things now? Nakagat niya ang ibabang labi niya. Sorry, Tita. Hindi na po forget it. She cut her off. Bago pa siya mawala ng lakas ng nasasabihin niya rito ang pasya niya. Tita, about tomorrow. Yeah, about tomorrow. She cut her off again. I'm going back to the country anytime soon.
I just want to remind you about taking your revenge. Now that those people are poor as a mouse, you can easily destroy them. Don't look anywhere, Angelica. Just look straight to your goal. Nawala na ito pagkasabi niyon. She went as pale as a ghost. At dito na po nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.